hindi nagbabayad ng tubig, puro illegal po ang ginagawa po nila. Delinquent. Delinquent po. Alright. Gumawa po sila ng sariling office, sariling republika, naningil po sila ng mga association dues. Gumawa sila ng sarili nilang rules po sa amin. Yung buong condominium, walang tubig. Isang linggo na po. Isang linggo na po. Baka naman, baka lang naman, hindi kasi nakapagbayad Outstanding po namin is 1.5 million po sa tubig. sa tubig, Sa tubig po. lang yun. Hindi nasunod yung aming bylaws, which is dapat annually or yearly nagkakaroon ng election at magse-set or mag-e-elect ng another set of officer. Pero for 3 consecutive years, hindi yan nangyari. But then, after a year nung nag-conduct ng election at mayroong nanalo, then 2022, nagtanong ako sa mga nakaupo, bakit hindi kayo nagko-call ng election at hindi nyo sinusunod yung mga nasa bylaws natin, mga rules and regulation, nababaliwala. Ako mismo, personally, nagpunta ako ng DSUD para mag-file ng petition. But then, after 2 months, sumagot ang DSUD. Unfortunately, hindi bumagsak sa akin, kundi sa clubhouse mismo bumagsak sa office ng mga officer. May 2022, nag-follow up ako. At yun nga, nalaman ko na sumagot sa akin ang DSUD. And yun, tuloy-tuloy na, nilakad na namin paano mag-conduct ng election, paano namin i-petition itong mga nakaupo. Kasi may mga violation and irregularities kasi na nangyayari, especially yung pondo namin ay napupunta or nagagamit sa hindi dapat kalagyan. And hindi dumadaan sa aming mga member kung saan nila ginagastos ito, which is dapat dumadaan talaga sa quorum. Nagkakaroon ng mga collections and kompleto naman, pero hindi ito nababayad ng tama sa mga utility bills namin, even the security guards agency. Hindi nabayaran simulat sa pool na pagkaupo nila. Paano nyo po nalaman na merong irregularities or merong mga kulang or mga utang at hindi nagagamit ng tama itong pondo? Yun nga, tulad ng sinabi ko, hindi ito dumadaan sa quorum na dapat ay sinasabi nila kung saan nila dadalhin or gagastusin ang pera. Pangalawa, yung transparency. Hindi sila nagpapakita ng kahit na anong mga income statement. Wala sila kahit na anong request namin sa kanila, hindi sila nagpapakita sa amin nito. Almost every month napuputulan kami ng Meralco. Tulad ngayon, ang Berlin hindi putol kundi pull out na yung metro ng Meralco namin. At itong sa kasalukuyan almost 1 week na kaming walang tubig. Every month kami napuputulan ng Maynilad. Hindi lang nararamdaman ng mga residente rito sapagkat ang aming tangke kaya mag-supply hanggang 3 days, at least 3 days. Ano po yung pinakamatagal na wala kayong water and paano po nasolusyonan ito? Ito na po yung pinaka-worst na nangyari sa amin ng 7-8 days straight na wala kami talagang tubig at ito nga humihingi kami ng tulong sa bawat barangay para dalhan kami dito ng supply ng tubig. Ako po yung nalulungkot talaga ng sobra dahil sa tinagal-tagal ko rito ngayon ko lang nakita ang ganitong klaseng sitwasyon. Hindi ko lubos maisip na aabot kami sa ganitong sitwasyon dahil sa kapabayaan, mismanagement at kawalan ng pondo. Mga updated naman po yung mga miyembro dito. Kami po ay nagpapasalamat sa Maynilad dahil kung hindi po kami lumapit din sa kanila at hindi po nila kami kinater, hindi rin po namin malalaman na may ganito na pala kaming sitwasyon at lugmok na kami sa kautangan. Meron ba kayong panawagan sa ating DSUD na supposedly sila po yung nangangasiwa or nag-govern sa mga ganitong klaseng problema? Sana po ay ma-resolve nyo na po ang aming apela. Ito po ay pinareceive namin last May pa, 2024. But then, until now, wala pa po itong resulta. So ito po ay aming inaasahan. Ito po kasi ang mag-aayos sa aming komunidad. Napansin nga talaga namin na meron kayong problem sa water. Gano'n yung nakatagal na i-experience itong putol-putol na tubig? Sa totoo lang, na-experience na namin ito nitong mga nakaraang taon. Yung paputol-putol na tubig, pa isa-isa, isang araw, 2 araw. Pero ito yung pinaka-worst na nangyari dito sa amin kasi umabot kami ng 1 linggo na wala na talaga kaming tubig po. Itong tinitirahan namin ngayon, wala kasi itong elevator. Kung may darating na supply ng mga truck dito, so kailangan namin bit-bitin at kawawa kami, lalong-lalo na kami, nakatira kami sa 5th floor. So yung mga senior citizen din dito, minsan walang mga kasama sa loob ng bahay. So napipilitan sila na magbayad sa ibang mga tao para utusan o kung wala silang pera, sila na mismo nagbubuhat. Kaya talagang napakalaking problema sa amin na mawalan tubig ng 1 linggo po. Nagnenegosyo ako dito. So kailangan ko ng tubig sa negosyo ko. So talagang malaking epekto.
Tumo-order ako ng mineral water, hindi enough na pampaligo ko, umuwi ako sa probinsya. Maedad na po ako, 81 years old na, hindi ko na kaya magbitbit. Ako naman po, nagtatrabaho ako sa private company. Ngayon, yung pagkawala ng tubig, nakaka-apekto siya kasi minsan magpa-file ako ng leave ko sa trabaho, tapos yung mga anak ko mag-iigib, 10 years old, mag-iigib galing sa pool. Yung ano talaga, yung health ng mga anak ko, yun yung at risk, lalo yung trabaho ko rin dahil epektado. Nagulat na lang kami na walang advice na talagang puputulan na lang. So talagang hindi lang sa amin ang mga problema, may mga problema rin sa mga namumuno sa amin. Huwag po kayong mag-alala, tayo po ay nag-set na ng meeting with the DSWD ng National Capital Region, and we invited both OWAS po na mag-present din po sila doon para po lahat ng inyong concern is ma-address po doon, and kung ano po yung dapat ayusin ay ayusin. Senator Rapi Tulfo, sana po ma-resolve na po yung problema namin dito, and then syempre maraming salamat po dahil po na-air din po sa Wanted sa radyo yung problema namin dito, and nasundan po nito na na-interview kami at talagang nagkaroon kami ng boses para matulungan kami ng Rapi Tulfo in Action. Naabutan namin is representative from Meralco. Itong hawak niya is ano po yung 62,000. Pull-out meter po to. Per building po. Bali, siyam po to. Iba-ibang amounts. Anong meaning po nung pull out na? Bunot na po ang metro. Mawawala na po sila ng kuryente. Bali, ito po, hindi lang naman po kasi isang buwan to, kaya lumabot to ng ganito kalaki. May 8 months, merong 6 months. Naipon po yung utang niya, kaya lumaki. Ayun nga po, nakikiusap ako kay sir na kung mag-grant ang aming request na by tomorrow makapunta kami sa opisina na or satellite branch ng Meralco para makapag-comply dito sa sinasabing kautangan ng aming serbisyo sa Meralco. So siguro ang nabanggit ko kay sir, after ng meeting natin sa DSUD, didiretso kami sa Meralco para makapagpaliwanag, makikiusap at makapagbigay man lang, siguro kung kanilang tatanggapin at mamarapatin, ay magbibigay kami ng promissory note. Yes, oo. Ipinupunto ko lagi na tayo isang association. Therefore, members, apektado lahat. So sabi ko nga po, kung sa isang association, ang lahat ng aksyon natin ay magre-resulta kung ano ang kakalabasan. Sa 3 taon kong pag-upo dito sa aming HOA, lahat po ginawa namin ng paraan. Alam ng mga tao yan. From the very beginning sa parking, inayos namin yan. Double-sided parking yan. Nilaban namin yan. Inayos namin ng admin ko. Kaya lang siyempre sinasabi ko nga, ako sa puntong mga bayarin, siyempre sabi ko, saan ba nang gagaling yung mga pinambabayad natin dyan? Di po ba sa mga ibinabayad na association dues? Yun din ang pinambabayad natin in return para maibigay ang serbisyo na nararapat sa kanila. Kung ano ang price ibinibigay mo, yun yung value na makukuha mo. Diba? Yung quality, yun ang makukuha mo. Yung basic arrears mo, obligation, pagdating sa association dues, sa tubig, ay magbayad ka. Kung at the end of the day may lumabas na order o resolution, sana igalang po natin. Kasi sa amin sa admin, iginagalang po namin lahat ng kautusan, lahat ng ipinag-uutos ng may mga katungkulan na legal. Doon lang po tayo. I-raise na natin yung mga concerns natin para once and for all masettle na po, and yung problem po ng mga residents natin is ma-resolve na. Ito po naging agreement, pipirmahan niyo po ito after, no? The new BOT and the admin BOT will reconcile and update the records, payments, and collections of HOA dues and water bills. Parties will refrain from posting against each other on social media and act respectfully within the community. Okay? The cashier of the new BOT and admin BOT will continue their meetings in a neutral grounds na with guidance ni ma'am, and the parties will perform their duties
until the decision on the appeal is issued. So okay po yun. So kung okay po yun, pipirmahan po natin dito, no? Ceasefire muna tayo. May goal tayo, doon sa goal tayo mag-focus. Pasalamat ako na nagkasundo ang bawat panig doon sa common goal. Idol, marami pong salamat sa pagtulong mo para tutukan itong kaso namin na mabigyan ng relief yung mga tao namin, lahat ng members ng aming community na nakakaranas ng ganitong problema. Ituloy nyo lang po. Marami pong kayong natutulungan sa programa ninyo. Nang dahil kay Idol Rafi natin, hindi lang po yung siya to ang natutulungan, kundi ibang mga homeowners din na hindi man related sa problemang ito, pati rin yung ibang mga problema na dapat pang matugunan. Senator Rafi Tulfo, thank you so much. Mabuhay, idol ka namin. Thank you. Nagpapasalamat nga pala ako sa kay Mr. Jonathan Busa and kay Mr. Inigo at pati na rin kay Miss Nadres, no. At ito ay matagal na naming talaga kagustuhan na magkaayos ang parehong grupo, pero kasi nag-iisa lang ang aming ang aming komunidad, magkakapit-bahay kami rito. So ito naayos na nga po yung problema sa water at sana tuloy-tuloy po ito, no, at sana hindi na magkaroon ng kahit na anumang bahid politika, let's say, and or maging problema in the future. So yun lamang po at maraming salamat. Senator Rafi Tulfo, Idol, maraming salamat po sa paggabay at pag-alalay hanggang dito sa DSUD at sana po ay patuloy po ang pagtulong ninyo at marami pa po kayo matutulungan sa pamamagitan ng inyong programa at yun po, maraming salamat po ulit. Maraming salamat po, Sir Rafi Tulfo. Idol, thank you so much. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan pag sa hirap ang lahat.